impeachment court, especially hinggil dito sa pagsubpina ng mga dokumento. Hiniling kasi ng counsel ng depensa na si Justice Cuevas na inallow niya itong mga records ng transaction records for on a monthly basis kasi ang hinihingi lang una ng impeachment court itong year-end balance lang. So sinabi niya willing sila na kuhanin mismo sa bangko itong records ng statements of account nitong account sa BPI. At mukhang the senator judge from Cebu, Sergio Osmeña, took that as an opening na hingi na rin yung iba pang accounts ng Chief Justice sa Bank of the Philippine Islands. Kaya nagmungkahi ito and filed a motion to subpoena other bank accounts under the name of the Chief Justice. Kaya yun po ang naging debate, whether that expands the earlier policy agreed in caucus. At doon nga nag-umpisa itong palitan ng mga manifestations nitong mga senator judges. Tumayo si Senadora Pia Cayetano at sinight niya na ang hinihingi lang nila and that is what they agreed upon dun sa kanilang caucus ay yung year-end balances nga mula year 2002 o year 2002 hanggang 2010. Ang interesting dito kasi meron tayong subpoena, hiningi ng prosecution. Ang sinasabi ni Senator Frank Drilon, itong motion na final ni Senator Osmeña is in the nature of a request by a senator judge. Kumbaga, this is for the information of the court, hindi siya ebidensya for the prosecution, but this would guide the senator judges in making the decision. Medyo interesting yung puntong yon dahil hindi nga partido ang humihingi at mismo ang senator judge ang humingi ng impormasyon. At dahil naging mahaba itong talakayan ukol sa isyong ito ay ninarapat na lamang na pinagdesisyonan ni Senate President Juan Ponce Enrile na i-discuss ito sa caucus na gaganapin sa Lunes alas 11 ng umaga. Tama, at earlier napanood po natin former Senator Ernesto Maceda. Alam niyo po, matagal po yung naging magaling na abogado, top-notch din po yan sa bar exam, nakikipag-usap kay Justice Cuevas. Feeling ko lang medyo showmanship on the part of Justice Cuevas na kukunin namin yung monthly statements of account, hindi lamang yung ending balance. Siguro confident nga sila na wala itong nilalaman na makakasira sa kanila. Pero nga, nagbukas yun. Ngunit dahil ito ay nagbukas nga dito sa opening or checking of other accounts for that bank, ay medyo kumambyo itong depensa at sinabing nasa sa kamay naman ng kanilang kliyente itong mga statements of account at sila na mismo na lang ang mag-surrender nito. In fact, tumawag daw si Chief Justice sa isa sa mga defense counsel at sinasabi nga po na meron naman siyang kopya. In fact, ang sinabi nga ng isang senador doon, ni Senator Alan Peter, actually hindi nyo kailangang hingin yan sa korte. Kasi yung mismong kliyente nyo, pwede naman siyang magsulat doon sa bangko at ibibigay naman sa kanya yan. Pero nga, nasabi na, nabanggit na nga nung ni Justice Cuevas, nabuksan na nga yung opportunity for the senator judges to ask for other details of his BPI accounts. At bago ito ay nag-testify itong branch manager ng BPI Ayala Avenue na si Leonora Dizon at inilahad niya itong mga laman, itong ending balances for the year 1989 hanggang 2010 ng account doon ni Chief Justice Corona. Bago natin pagpatuloy, Mark, itong diskusyon natin ay let's pause for a short commercial break. Ganap ang dengue, mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Hanapin at linisin sa tahanan at bakuran ang maaaring pamugaran ng lamok. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa isang linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga lulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Mag-Aksyon Barangay kontra dengue. Isang paalala mula sa inyong DOH. Nagbabalik ang paglilitis. Puntahan natin ang ating kasamang si Charina sa harap ng Senado for updates.
Matapos harangin ng Korte Suprema ang pagbubukas ng foreign currency deposit ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona sa botong 8-5, desidido ngayon ng prosecution na maghain ng impeachment complaint laban sa 8 associate justices na bumoto para sa TRO. Ayon kay Representative Rodolfo Fariñas, ay dinismaya ng Korte Suprema ang tiwala ng publiko dahil sa naging desisyon nito. Kinakailangan lamang nila ng 1/3 na boto ng lahat ng miyembro ng mababang kapulungan or 76 na boto mula dito para maipasa ang impeachment complaint na ito. Para naman sa pagkakataon naman daw ito ay magiging masusin nila itong pag-aaralan at mas magiging maingat sila sa paggawa ng impeachment complaint sa 8 ito. Sa posisyon naman ng depensa ay ginagalang nito itinanggi naman nila na wala silang kinalaman sa naging desisyon ng Supreme Court o ukol dito sa TRO. Iginagalang naman nila ang naging opinyon ni Fariñas sa paghahain ng impeachment complaint sa 8 associate justices na nagpasa ng TRO. Samantala, maliban sa branch manager ng PS Bank na si Ann Chong-son, pinapapunta rin inaasahan ding dadalo sa susunod na linggo dito sa Senado si Visconde para maging testigo ukol sa Article 3, maging si Jimenez na may kaugnayan sa Crime and Anti-Corruption Team. At yan ang pinakauling balita dito sa Senado. Ako po si Zarina para sa Paglilitis, Katarungan para sa Bayan. Back to studio with Mark and Kathy. Salamat, Sharina. Yan po ang kaganapan sa harap ng Senado. Maganda yung nahayag ni Sharina na hindi natin napapanood yung mismong press briefing. Minsan may nababanggit doon. And talking about press briefing, Mark, ay tunghayan natin ang nagaganap ngayon na press briefing ng prosecution team. Ayan po, mukhang hinahanda pa lang yung press briefing. Meron kasing malaking development dahil nag-issue Kathy ng TRO ang Korte Suprema hinggil dito sa pagbukas ng foreign denominated accounts. Particularly, ito yung tugon nila sa petition ng certiorari na sinampa naman ng PS Bank leadership para nga po hindi mabuksan yung PS Bank account, dollar account in particular ni Chief Justice Corona sa kanilang bangko at nagdesisyon ng Korte Suprema na ipatigil yung pagsupina nitong mga accounts na ito. And naging pagboto nila ay 8-5 in favor of the TRO. Pero dahil nga sa ginagalang din ng Senado yung power ng Supreme Court ay i-defer muna nila at pag-uusapan nila ang pagdiskusyon kung ilalabas pa itong nilalaman ng mga foreign currency accounts ni Chief Justice Corona sa caucus din sa Lunes. Mapansin po natin na when the presiding officer presented or noted that decision, sinabi niya highest court of the land, interpreter of the Constitution. Kaya siguro he was laying down his yung mga argumento para sabihin na respetuhin yung desisyon ng Supreme Court. At nabanggit din syempre during the discussions a couple days back ni Senator Joker Arroyo, yun nga pong president during the time of former President Estrada na hindi pinabuksan yun. How that will affect yung decision nila in caucus ay malalaman natin sa mga darating na araw. Pero very interesting ito, Kathy, dahil nga yung matagal na diskusyon nito, exclusive yung jurisdiction dapat ng impeachment court on matters involving the impeachment. Pero may nabanggit na Francisco case at pinaliwanag pinaliwanag sa atin kanina ni Dina Amado Valdez. Ngunit itong Francisco case na ito, yung decision daw dito ay lubhang naging controversial din. Kaya't umpisa pa lang, Mark, nitong impeachment trial ay nagkakaroon na ng diskusyon dito kung magkakaroon ba ng authority ang Supreme Court over the proceedings in this trial. At nakikita po natin, base lang po sa kanilang pagboto, 8-5 po. Ibig sabihin, hindi po ito unanimous. Ibig sabihin, matindi po siguro marahil ang debatehan before yung end-bank session nila. At nung sila po ay nagbotohan, 8 ang pabor para bigyan ng TRO, 5 naman ang tutol sa pag-issue ng TRO. At maya-maya lamang ililinawin natin itong ilang issue tungkol dito. Kasama po natin ngayon si Senador Gringo Honasan. Welcome back po sa Paglilitis, Salamat, Mr. Senator. Atty. Mark. Gandang gabi po sa inyo. Senator, merong development ngayong gabi. Nag-issue nga po ng TRO ang Supreme Court concerning the dollar-denominated accounts. Sa tingin nyo, ano po ang dapat gawin ng impeachment court? Yun ang pag-uusapan namin sa Lunes, sa caucus, kung ano ang magiging responde ng impeachment trial court dito sa TRO. Pero basta't interpreter kasi ng saligang batas, yung Korte Suprema. Kinikilala yan ng impeachment trial court.
Kami naman, temporary na mekanismo at proseso ito. At katulad nung naibahagi namin sa inyo noong mga nakarang araw, wala namang layunin yung impeachment court na banggain yung ibang sangay ng ating pamahalaan, lalong-lalo na yung Korte Suprema. At sa tingin ko, batid din ito ng Korte Suprema. Senador, yung mga naganap ngayon, yung mga ebidensya, sa tingin niyo po kasi, merong mga nakuha naman dun sa peso account. Sa tingin niyo po ba, sapat na yon para mabigyan ng basihan yung desisyon o kailangan pa talagang i-pursue para lang po sa inyo personal? Without, of course, preempting kung ano yung inyong pag-aaral siguro over the weekend. Well, broad strokes. Hustisya ang layunin natin dito. No? At hinahanap natin yung katotohanan. Masyadong maaga pa para magkaroon tayo ng conclusion dito. No? Pero ako, wala akong reklamo at problema rito. Basta't masunod lamang yung proseso, huwag labagin yung saligang batas, at maging makatao ang pagtrato natin sa isa't isa. Dahil, alam mo Mark, no, Attorney Mark, Cathy, ako nag-aalala ko palagi